Banayad lang ang kawalan ng galang. Isang tonong bahagyang bumaba, isang ngiting parang nang aasar, isang pangungusap na ginawang biro pero matalas na parang talim. Ramdam ito ng lahat sa silid. Karamihan agad tumutugon, pero ang mga introvert hindi. At ang pagkaantala na yon, yung 2 o 3 segundong katahimikan, doon nagbabago ang balanse ng kapangyarihan. Habang ang maiingay na personalidad ay nagmamadaling ipagtanggol ang kanilang ego sa pamamagitan ng mga salita, ang mga introvert ay winawasak ang kawalan ng galang sa loob. Saka hinahayaang ang realidad ang magparusa. Walang pagtaas ng boses, walang dramang tungkol sa mga hangganan, walang matalinong comeback. Ang makikita ng iba ay katahimikan, pero iba ang katahimikan dito. Ito ay kalkulasyon. Sa oras na isipin nung walang galang na nakalusot na siya, may isang bagay na hindi na maibabalik pa ang nangyari nang wala silang kamalay-malay. Number 1. Hindi minamadaling ituwid ng mga introvert ang kawalan ng galang. Hinahayaan nila itong ilantad ang sarili. Kapag may bastos, karamihan ay biglang nagpapanik sa loob. May nag-uudyok na ayusin ang sitwasyon, linawin ang intensyon, ituwid ang tono at patunayan na hindi sila mahina. Pero ginagawa ng mga introvert ang kabaliktaran. Humihinto sila. Ang paghinto na yon ay hindi kalituhan. Isa itong diagnostic scan. Sa katahimikang yon, likas na tinatanong ng mga introvert ang 3 bagay. Sinadya ba ito? Pattern ba ito o isang pagkakamali lang? Sino pa ang nakapansin nito? At ito ang bahaging pinakanakakabalisa para sa mga bastos. Hindi ka i-rescue ng mga introvert mula sa sarili mong asal. Hindi nila pinapalambot ang epekto ng sinabi mo. Hindi nila tinatawanan para pagtakpan ka. Hindi sila nagmamadaling ibalik ang social comfort. Hinahayaan nilang manatili sa hangin ang mga salita. Humahaba ang katahimikan, nag-a-adjust ang buong silid, nag-iiba ang tingin ng mga mata. Ang kawalan ng galang ay hindi na pribadong palitan. Isa na itong pampublikong senyales. Inaasahan ng walang galang ang hangganan. Ang nakuha niya ay paglalantad. At brutal ang paglalantad. Dahil inaalis nito ang dahilan para mag-deny. Walang argumento ang makakagawa nun. Walang comeback ang tatama ng ganun kalinis. Hindi umatake ang introvert. Tumanggi lang siyang linisin ang kalat ng iba. Pero mas pinal itong kasunod. Dahil habang pinoproseso pa ng iba ang pangyayari, ang introvert ay nakagawa na ng tahimik na desisyon. Number 2, tahimik kanilang nireclassify ng walang anunsyo. Hindi binababa ng mga introvert ang mga tao sa emosyonal na paraan. Binababa nila ito sa istruktura. Sa sandaling marehistro ang kawalan ng galang bilang totoo, hindi aksidente, may nagbabago sa loob. Hindi galit, hindi sakit, access. Mas kaunti na ang bigat na opinyon mo. Mas maliit na ang halaga ng presensya mo. Tahimik nang nawawala ang impluensya mo. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi, nangyayari ito nang walang abiso. Umalis yung walang galang na tao na iniisip na okay lang kami. Umalis naman yung introvert na iniisip na nasa gilid ka na. Mula ron tuloy ang mga interaksyon pero hollow na. Magalang ang mga sagot, neutral ang tono, minimal ang pakikisalamuha. Ang nawala ay investment at likas na nararamdaman ng isang tao ang pagkawala nito. Ang galit ay senyales na mahalaga ka pa. Ang malamig na pakikitungo ay senyales na napalitan ka na. Kaya kalaunan sinasabi ng mga taong nambastos sa introvert yung mga ganito. Nagbago ka na? Parang lumalayo ka. May nagawa ba ako? Ang sagot ay oo. Pero ang desisyon ay matagal nang naisumite, na-archive at na-lock. At kapag nangyari na ang internal downgrade na yon, humihinto ang mga introvert sa paggawa ng isang bagay na siyang nagbigay ng kapangyarihan sa iba sa simula pa lang. Number 3, tumitigil silang mag-perform at doon lumilipat ang kontrol. Maraming tao ang nabubuhay sa lipunan sa pamamagitan ng pagpe-perform. Sobra silang magpaliwanag, pinapalambot ang opinyon, tumatawa para mapanatili ang kapayapaan, at sobrang nag-a-adjust para manatiling kaaya-aya.
Kaya ring mag-perform ng mga introvert kapag kailangan. Pero pinapatay ng kawalan ng galang ang sistemang yon. Humihinto sila sa pagbibigay katwiran sa kanilang mga desisyon. Humihinto sila sa sobrang pagpapaliwanag at pagpapadulas ng salita para protektahan ang damdamin ng iba. Nagiging diretso ang komunikasyon nila. Mas maiikling pangungusap, mas malinaw na hangganan, walang emotional cushioning. Para sa mga bastos na tao, nakakatakot ito. Bakit? Dahil ang performance ay leverage. Kapag kailangan ng isang tao ang approval, pwede mo siyang i-pressure. Kapag kailangan niya ang harmony, pwede mo siyang guluhin. Pero kapag tumigil ang introvert sa pagpe-perform, wala nang mahawakan. Walang kawit, walang reaksyon, walang gantimpala. Ang mukhang pag-atras ay sariling pamumuno at agad itong nararamdaman ng mga tao. Pero ang mas nakakilabot ay hindi pa dumarating. Ang susunod ay ang sandaling tumanggi ang introvert sa paglalaro ng mga emotional games. Number 4, hindi nila ibinababa ang sarili para lang makipagsabayan sa hindi magandang asal. Karamihan ay likas na ginagaya ang enerhiya ng kanilang kausap. Bastos sa bastos, sarkastiko sa sarkastiko, lakas ng boses sa lakas ng boses. Hindi ganun ang mga introvert. Tinatanggihan nila ang laro. Ang tugon nila kung meron man ay kalmado, kontrolado at halos nakakainip. At doon nabubuo ang psikolohikal na imbalance. Dahil ngayon may malinaw na kontrast. Ang isa ay reactive, ang isa ay compose. Ang isa ay emosyonal, ang isa ay nakabaon sa sarili. Hindi na kailangan ng paliwanag ng mga nanonood. Ang imbalance na mismo ang nagsasalita. Nabubuhay ang kawalan ng galang sa pakikilahok. Kapag tumanggi ang mga introvert na sumabay sa enerhiya, pinapatay nila yung ugali. Walang escalation, walang eksena. Isang tahimik na paglalantad lang kung sino ang walang kontrol. Pero habang mukhang tapos na ang sandali, may mas delikadong ginagawa ang mga introvert sa likod. Number 5, lahat ay tinatandaan nila ng tahimik. Hindi sumasabog ang mga introvert sa mismong oras. Nag-iipon sila. Tono, oras, mga patterns. Napapansin nila kung sino ang bastos lang kapag may audience. Kung sino ang sumusubok ng hangganan kapag pabor sa kanila. Kung sino ang humihingi ng paumanhin pero inuulit pa rin. At ito ang hindi nauunawaan ng mga walang galang. Ang alaala ay kapangyarihan kapag may kasamang pagpipigil. Hindi naghihiganti ang mga introvert. Binabago nila ang distansya. Nawawala ang pabor, kumikipot ang access, tahimik na nawawala ang mga oportunidad. Walang anunsyo, walang paliwanag. Sa oras na maramdaman nung walang galang ang distansya, matagal nang napagdesisyonan ang lahat. Nasubukan na, nakumpirma na. At pagkatapos, darating ang yugto na wala nang ginagawa ang mga introvert, maliban sa hayaan ng oras na tumapos sa lahat. Number 6, hinahayaan nila ang oras ang magpakumbaba. May naiintindihan ng mga introvert na tinatanggihan ng marami. Hindi mo kailangang ituwid ang lahat ng tao. Mas mahusay itong ginagawa ng buhay. Patuloy silang umaabante. Isang kasanayan sa bawat hakbang, isang hangganan sa bawat desisyon. Tahimik silang nagtatayo ng kakayahan. Hinahasa ang paghatol. Nagiging matatag sa loob, hindi matitinag. Samantala, inuulit lang nung walang galang ang parehong mga patterns. Sinusunog ang mga tulay, sinusubok ang limitasyon, nire-recycle ang ugali. Pagkalipas ng mga buwan, malinaw na ang kaibahan. Ang introvert ay kalmado, may kakayahan at pili na lang ang pinapapasok. Ang bastos ay nagtataka kung bakit hindi na bumubukas ang mga pinto. Walang paliwanag na ibinibigay. Dahil ang aral ay hindi sinasabi, ipinapakita ito sa posisyon. Hindi nakikipagtalo ang mga introvert para sa dominasyon. Hindi sila nag-aanunsyo ng hangganan, hindi sila nangangaral. Inaalis lang nila ang access at walang sagot doon. Hindi mo kayang makipagtalo sa katahimikan. Hindi mo kayang manipulahin ang composure. Hindi mo kayang i-pressure ang taong matagal nang napagpasyahan na hindi ka na mahalaga. Hindi mahina ang mga introvert. Sila ay mapili.
Hindi sila sumisigaw kapag binabastos. Hindi sila tumutugon kapag inutusan. Hindi sila nagpe-perform ng lakas sa mismong sandali. Hinahayaan nilang ang asal ang magpakita kung sino ang karapat-dapat layuan. At kapag naitakda na ang distansyang yon, walang paghingi ng tawad ang muling magbubukas nito. Walang paliwanag ang aayos nito. Walang performance ang makakabawi nito. Hindi yun pagiging passive. Yun ay psychological authority. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP. Bilang introvert, tahimik lang kapag kasama sa grupo. Nagmamasid, nakikiramdam sa paligid. Hindi ako nakikisabay sa mga ingay at paligsahan ng kanilang mga kwento at payabangan. At ugali ko mag-silent exit. Ayaw ko ng ingay at walang kabuluhan na usapan. Salamat po Sir AP sa magandang episode. God bless always." Sabi naman ni Jingle de Guzman, "Ako po ganyan, bago ako magbitiw ng salita, iniisip ko muna. Kalmado din ako at pinapakiramdaman ko ang bawat galaw." At ayon naman kay Patterson Gals, "Good morning Sir AP. Naranasan ko na ang ganong sitwasyon nung active pa ako sa kahit anong uri ng trabaho. Pero ngayon ay nagretiro na ako at nananahimik. Nakafocus sa mga gawain, mag-isa." At shoutout din kila Maria Modanayakage, Annalyn Granada, Glenn Adversario, Pepeto Bagcal, Jola Short Video, Lone Survivor Diaz, Lorena Bintas, Cathy, Cherry Naire, at kay Joel Estrada Manaog. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.